Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Hindi pag-present sa ika-4 na testigo ng prosekusyon, hindi setback. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, mas maganda ang naging desisyon ng korte na gawin sa Clerk of Court ang pagsasala ng 4,472 acknowledgement receipts. Ito ay matapos tumanggi ang depensa na i-stipulate ang mga acknowledgement receipts na hawak ng prosekusyon para sa pagtestigo ni Zylene Del Campo, ang kasalukuyang state auditor ng COA-ICFAO. Attorney, hindi ko na-present kanina yung fourth witness ng prosecution. Is this a setback for the prosecution panel? No, it's okay because maganda rin ang nangyari because now we don't have to do it in court. We do it before the clerk of court. 4,492 documents, acknowledgement receipts na ayaw nilang mag-stipulate. So, hindi natin alam bakit ayaw nilang mag-stipulate. So, one by one, titingnan, pero not sa court, sa clerk of court. Samantala, Defense Secretary Teodoro, biyaheng Australia para sa ikatlong Philippines-Australia Defense Ministers Meeting. Patatatagan pa ng Pilipinas at Australia ang matagal ng ugnayan at pagtutulungang pandepensa sa rehiyon ng Indo-Pasipiko, ito'y sa pagbisita ngayong araw ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Darwin, Australia, para sa ikatlong Philippines-Australia Defense Ministers Meeting. Doon, makikipagpulong si Teodoro kay Australian Deputy Prime Minister at Minister for Defense Richard Marles bilang bahagi na rin ng ika-8 dekada ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Australia. Inaasahang tatalakayin dito ang pagpapaibayo ng joint bilateral at multilateral military exercise gayon din ang pagpapaigting ng maritime cooperation activities, infrastructure development, at matatag na people-to-people dive. Isasagawa ang pagpupulong kasabay ng nagpapatuloy na Exercise Pitch Black 2026 kung saan kapwa sasaksihan ng dalawang opisyal ang pagsasanay sa pagitan ng Royal Australian Air Force na siyang host at ang Philippine Air Force. Ito ang ikalawang pagkakataon na lumahok ang Air Force sa naturang pagsasanay na kinabibilangan ng 160 tauhan at 4 na FA-50 fighter aircraft ng bansa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.